Good evening. The gospel today has 7 woes against the scribes and the Pharisees. They are hypocrites because they do not practice what they preach. The church and the priest and the people in it are sometimes also accused as hypocrites. Lalo na nung ibang mga sekta na akala mo naman ang galing-galing nila. Pero pag-usapan natin yung hypocrisy. Kasi iba ang hypocrisy sa frailty. Okay? Ang hypocrisy, hindi mo alam. That's why sinabi, ang mga Pharisees ang galing-galing gumawa ng mga batas, pinapasunod sa iba, hindi naman nila sinusunod. Tinawag ng Panginoon na blind guides. You blind ones. So kahit tayo, may mga pare na masungit, mga madre din, pero mas maraming masungit na pare. Maraming karupukan sa simbahan. Ang malaking pagkakaiba sa hypocrisy at saka sa frailty, yung hypocrisy hindi mo alam o ayaw mong makita. Akala ng mga Pharisee, ang galing-galing nila eh. Parang yung mga construction company na dinanakaw yung sa flood control projects, tapos nagpapagawa ng mga chapel yan. Hindi nila kinikilala. Walang attempt na magbago. Yung mga Katoliko, yung talagang kimikilala kay Jesus, who want, sabi ni St. Paul in his letter to the Thessalonians, who want to serve the living and true God and to await His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who delivers us from the coming wrath. Yung karupukan, alam. Gusto sana nilang magbago. Eh talagang mahina lang kanilang loob. Frailty. Ang pagkakaiba ng mga Pharisees at saka ng mga Katoliko ngayon, yan, yung confessional box. Pati Santo Papa, nangungumpisal. Twice a month. Ang kinukuha pa, yung mga pari na baging ordain, yung mga tutoy pa, doon nangungumpisal ang Santo Papa. Tinatawag, pupunta sa St. Peter's Basilica, lumuluhod yung Santo Papa sa kumpisyonaryo na ganyan, nangungumpisal ang Santo Papa. Kinikilala na marupok tayo, minsan hindi natin alam, o maski gugustuhin man natin, hindi natin nagagawa. Iyan po yung pagkilala ng karupukan. Nangungumpisal ang mga Katoliko. Pangalawa, pati sa ating pagdiriwang. Nagsimula nga tayo eh. Anong sinasabi? We acknowledge our sinfulness. We are not worthy kung hindi sa walang hanggang awa ng Panginoon. Dagdag ko pa na yung attempt, yung sinusubukan ng simbahan na magbago. Tingnan mo yung wala impersonal ng simbahan. Si Synodal Church, 3 taon na nag-reflect ang simbahan. Basta ang mahalaga, kilalanin natin ang ating karupukan. Kaya nangungumpisal tayo. Kaya lagi tayong acknowledging our sinfulness. At saka, pagpalagay na lang natin, nalaking pagkakasala. Kagaya ng mga pedophile na pare, medyo humupaan na ng kaunti dahil ginawan ng paraan ng simbahan.
Noon tinatago ng ibang mga obispo. Kaya ang laking kahihiyan. Ang dami tuloy na biktima. Pero halos 1,000 na ang tinanggalan ng sutana ng mga pari na napatunayan. Wala pa yan, doon sa gusto lang kumita ng pera, inaccuse yung pare, hindi naman totoo. Hindi natin pag-usapan yan. Yung mga totoo, napatunayan, hinubaran ng sutana ng Batikan. Kinasuhan. Kaya mayroong mga nakulong sa Amerika. Minimum ng security prison naman, pero kinulong dahil crime yun eh. Yung iba na hindi masyadong malaki ang pagkakasala pero pedophile pa rin, nilalagyan ng ankle bracelet para malaman ng FBI saan sila nagpupunta. Kaya noong nag-acting parish priest ako sa St. Bruno's Parish sa San Francisco, dahil dyan pinapa-test ng simbahan. May test kung alam mo ba kung ano ang dapat gagawin para mabawasan ng malaki yung pagkakataon ng mga abuso ng mga bata yung pare. Ginagawa na ho yan. Pagkatapos, pinapa-fingerprint pa ako doon sa FBI. Nakakahiya tuloy, parang napakalaki mong kriminal. Pero dahil nga sa nangyari, para maibsan ang pagkakataon, lahat ng mga pare, titignan kung may kaso ba doon sa sa computer ng FBI. Kung hindi ka na pwedeng mag-parish priest doon sa kung saan mang lugar sa Amerika. At ang pinakahuling sasabihin ko, seminaryo kami. Ang tagal bago maging pare. High school ka, K-12 na ngayon, 4 na taong philosophy, tapos may postulancy 1 taon, tapos may novitiate 1 taon, tapos 4 na taon pa na theology, may nakakapagtago pa rin. Talagang mystery ang kasalanan para sa akin. Ang tagal-tagal na dyan, nakakapagtago na akala mo mababait. Yun pang mga santo-santito, yun pa ang bigla ka na lang, mabibigla ka na lang dahil ng abuso ng mga bata o itinakbo yung pera ng simbahan o kaya nakikipag-date sa mga byuda. Sa nagal-tagal, sinusubukan ng simbahan, patagalin yan para hindi talaga makapagtago. Yung iba pag nagkaroon ng crisis sa middle age na kumikiringking kung kailan pa medyo may edad-edad na. At saka ngayon, ang daming psychological test ng mga bata. Bawat Sabado, mayroong mga professional psychotherapist, professional psychologist, tinitignan kung may unconscious desire ba, unconscious desire na magiging homosexual para tanggalin ka agad. Pero sa kabila ng lahat ng yan, even acknowledging our frailty and doing everything human, including psychology and psychotherapy, pag lumusot yan, may gagawin uli ang simbahan. So uulitin ko, inaakusahan ang simbahan dahil maraming ang nagkakamali at nagkakasala na hipokrite. Iba ang simbahan dahil may kumpisalan. Kung sincere ka talaga, kahit magkasala ka, nadapa ka, bumangon ka uli, humingi ka ng tawad sa Panginoon at subukan mo sa abot ng iyong makakaya na magbago naman. Otherwise, you will be blind fools, sabi ng Panginoon. Blind guides, blind ones. Kapag hindi mo kinikilala ang iyong kasalanan. Kaya manalangin tayo ngayon na sana mabuksan ang ating mga mata sa ating kahinaan. Higit sa lahat, kagaya ng dinasal natin sa simula, bigyan tayo ng Panginoon ng lakas ng loob para sa pamamagitan ng Kaniyang biyaya, mapagtagumpayan natin ang lahat ng ating karupukan at kahinaan
and we will not give bad example and scandal to others as we, sabi ni St. Paul, strive to serve the living and true God and await His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who delivers us from the coming wrath.